Nakaramdam ka na ba ng pagod na hindi pisikal? Isang pagod sa kaluluwa. Isang pakiramdam na unti-unti kang nauubos pero hindi mo matukoy kung bakit. Para kang isang kandila na dahan-dahang nilalamon ng isang anino. Isang anino na may magandang mukha at matamis na salita. Ito ang mundo ng pakikipag-ugnayan sa isang babaeng may malalang narcissism. Hindi ito simpleng pag-uugali. Ito ay isang pattern, isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sa video na ito, bubuksan natin ang kurtina. Ating sisilipin ang 7 katangian na nagsisilbing pulang bandila, hindi para manghusga, kundi para magbigay liwanag, para sa iyong proteksyon. Unang katangian, ang reyna ng drama. Ang buhay niya ay isang walang katapusang serye ng krisis. Kapag walang gulo, gagawa siya ng gulo. Bakit? Dahil sa gulo, siya ang sentro ng atensyon. Ang bawat problema ay isang entablado. At siya ang bida na kailangang iligtas o hangaan sa kanyang katatagan. Ang iyong kapayapaan ay ang sakripisyo para sa kanyang pangangailangan sa drama. Mapapansin mo, ang katahimikan ay hindi niya kayang tiisin. Ikalawang katangian, ang biktima sa lahat ng kwento. Pakinggan mo siyang mabuti. Ang mundo ay laban sa kanya. Ang mga tao ay naiinggit sa kanya. Ang mga dating kaibigan ay mga traidor. Ito ang kanyang naratibo. Ginagamit niya ang pagiging biktima para manipulahin ang iyong emosyon, para makuha ang iyong simpatya, at higit sa lahat, ang iyong kontrol. Kapag sinubukan mong ipunto ang kanyang pagkakamali, ikaw ang magiging bagong kontrabida sa kanyang kwento. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Ikatlong katangian, ang salamin na walang sariling refleksyon. Sa simula, iisipin mo na perpekto siya para sa iyo. Gusto niya ang lahat ng gusto mo. Ito ay tinatawag na mirroring. Dahil sa kakulangan ng tunay na pagkatao, sinasalamin niya ang personalidad ng taong gusto niyang makuha. Pero pansinin mo, ang kanyang opinyon ay nagbabago depende sa kung sino ang kasama niya. Ang kanyang pagkatao ay parang damit na pwedeng palitan. Ika-4 na katangian, inggit na nakakalasong. Hindi niya kayang maging masaya para sa tagumpay ng iba, lalo na kung malapit sa kanya. Ang tagumpay mo ay isang insulto sa kanya. Ito ay isang paalala ng kanyang sariling kakulangan, kaya't gagawin niya ang lahat para maliitin ito. Swerte ka lang. Hindi naman ganon kahirap yan. Kaya ko rin yan kung gugustuhin ko. Pamilyar ba ang mga linyang ito? Ika-5 katangian, walang hangganang pangangailangan ng papuri. Ang atensyon at paghanga ay parang oxygen para sa kanya. Ito ang tinatawag na narcissistic supply. Kapag binibigyan mo siya nito, siya ay mainit at kaakit-akit. Ngunit sa sandaling itigil mo, mararamdaman mo ang kanyang lamig. Isang pader ng yelo. Ang pagmamahal niya ay may kondisyon. Ito ay isang transaksyon. Bibigyan ka niya ng pagmamahal kapalit ng iyong walang sawang paghanga. Ika-6 na katangian, kawalan ng tunay na empatiya. Kaya niyang umiyak kasama mo. Kaya niyang sabihin ang lahat ng tamang salita. Pero ito ay isang pag-arte. Ito ay cognitive empathy. Ang abilidad na intindihin ang emosyon ng iba, pero hindi ito maramdaman. Ginagamit niya ito
para mas epektibong makapagmanipula. Subukan mong magbahagi ng sarili mong problema. Mapapansin mo kung gaano kabilis bumalik ang usapan sa kanya, sa kanyang mga problema, sa kanyang nararamdaman. Ang iyong sakit ay isang abala lamang sa kanyang walang katapusang monologo. At ang huli, ikapitong katangian, ang manipulasyon bilang sining. Ito ang kasangkapan na nagbubuklod sa lahat. Gaslighting, love bombing, silent treatment. Gaslighting. Hindi ko sinabing yan. Imahinasyon mo lang yan. Masyado kang sensitibo. Unti-unti, pagdududahan mo ang sarili mong katinuan. Love bombing. Sa simula, ibubuhos niya ang lahat ng atensyon at pagmamahal. Para kang nasa isang panaginip. Ito ay para makuha ang iyong tiwala at para maging dependent ka sa kanya. Pagkatapos ng love bombing, susunod ang devaluation at discard. Bigla siyang manlalamig. At ikaw, maiiwan kang nagtatanong, anong ginawa kong mali? Isang halimbawa, si Leo at si Maya. Si Maya ay kaakit-akit, laging bida sa mga kwentuhan, laging may krisis na kailangang ayusin. Si Leo, taga-salo niya. Nang ma-promote si Leo sa trabaho, ngumiti si Maya. Congrats, sabi niya. Pero alam mo, sobrang stress ko ngayon sa pamilya ko. Parang hindi ko ma-enjoy para sa'yo. Ang tagumpay ni Leo ay naging tungkol sa stress ni Maya. Ang atensyon ay bumalik sa kanya. Ito ay isang masterclass sa redirection. Nang magsimulang magduda si Leo sa sarili niya, na para bang siya ay makasarili, doon niya ang pagkilala sa mga sinyalis na ito ay hindi pag-atake. Ito ay paggising. Ito ang unang hakbang para bawiin ang iyong sariling naratibo. Hindi mo mababago ang isang taong may malalang narcissism. Ang tanging tao na maaari mong iligtas ay ang iyong sarili. Magtakda ng mga hangganan. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Alalahanin mo na ang iyong damdamin ay balido. Kahit pa sinisikap nilang kumbinsihin ka na hindi. Ang anino ay makapangyarihan lamang sa dilim. Dalhin mo ito sa liwanag at makikita mo ito sa kung ano talaga ito. Isang hubad na refleksyon ng sarili nitong kawalan.